Ibinulgar nga po mga idol ng isang NBA insider, hindi natuwa ang kampo ni Dylan Harper sa paiba-ibang role nito sa San Antonio Spurs. Minsan ginagamit nila siya bilang 6-man starter, which is nagkakagulo lamang sa kanyang galaw sa kanilang laro. Kaya sa pagpasok ng off-season, request nga agad ni Dylan Harper gamitin na lamang siya ng team bilang bagong starting point guard simula next year. Napakalaki ng potential nito matapos sa kanyang naging performance sa playoffs at sa finals, at kung sakaling mabigyan siya ng mas malaking role at mas malaking minuto, sigurado nga pong mas lalaking improvement nito. Kita na isa si Harper sa mga bumuhat sa Spurs, sadyang limitado lamang nga ito sa paglalaro ng off the bench, at dahil nga sa naging request nito sa Spurs, inaasahan na magkakaproblema ngayon, lalo pat hindi rin naman nila alam kung ano ang gagawin kay De'Aaron Fox na hindi pa rin naman pwedeng i-trade since magte-take effect pa lamang ang kinuha nitong kontrata sa kanilang team. Samantala, mas lalo nga pong umiinit ngayon ang balita patungkol sa posibleng pagbabalik ni Anthony Davis sa Los Angeles Lakers since binabalakan nga ng Washington Wizards i-trade ito ng ibang kupunan sa offseason. Dahil dyan, maraming mga fans ang nagsabi kung lilipat lamang ito ng ibang team, mas mabuti nga daw na maglaro na lamang siyang muli para sa Los Angeles Lakers. Bagay rin naman nga bilang katandem ni Luka at LeBron sa iisang kupunan dahil magko-complement rin naman ang kanyang playing style dito. Mismong si Davis nang nagsabi nito noon, matagal na nga po niyang gustong makasamang maglaro si Luka Doncic. Kahit man napakahirap para sa Lakers na maibalik si Davis sa lineup sa laki ng trade package na kailangan nilang i-offer sa Washington, mukhang meron pa ring pag-asa at tsansa na mangyari ito hanggat gusto nitong makasama si Luka Doncic at makabalik muli sa kanyang dating team kung saan siya nagkampiyon sa Los Angeles Lakers kasama si LeBron James, Austin Reeves. Malaki nga for sure ang maibibigay nito na tulong at impact, lalo pat siya ang hinahanap ngayon at kulang sa Lakers dahil sa kanyang defensive mindset sa ilalim at ang protekta na rin sa perimeter at sa inside paints. Anong masasabi nyo dito mga idol? Sa kabilang banda, ilang araw lamang ang nakakalipas matapos ganapin ang championship parade ng New York Knicks, magfo-focus na nga agad ang team kung ano ang gagawing pagbabago sa kanilang lineup papasok sa free agency sa July. May ilang mga manlalarong magtatapos na ang kontrata kagaya ni Jordan Clarkson na free agent na. Ibig sabihin, maaari nga itong umalis. Pero ayon sa balita, tanggap rin naman ng Knicks ang posibleng pagkawala dito ni Clarkson since wala rin naman silang planong panatilihin siya. Meron silang mga malalaro sa bench na nagkaroon ng mas malaking ambag kagaya ni Jose Alvarado at Landry Shamet na mas pagtutuunan nila ng pansin ngayong off-season.